19 anyos na ako kapuso noong maglingkod ako bilang yaya kay Terry Boy. Anak ni Ate Carlita na noon ay nagtatrabaho sa Amerika bilang nurse. Nabuntis ng isang Amerikano sa Ate Carlita, ngunit pinili niyang dito isilang ang kanyang anak dahil hindi naman siya pinakasalan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Isa sa pinakamaykayang pamilya ang pamilya ni Ate Carlita dito sa amin. Siya ang bunso sa kanilang 5 magkakapatid at ang kanyang ina noon ay matanda na at hirap ng mag-alaga ng bata, kaya naman ako ay kinuha niya upang mag-alaga sa mistisong si Terry Boy noong muli siyang magbalik ng Texas, USA. Sanggol pa lang noon si Terry Boy at upang makatulong sa aking pamilya ay sinunggaban ko naman ang trabahong yon. May 3 nakababatang kapatid pa ako noon na nagsisipag-aral at si Papa ay matanda na noon at hirap na ring magsaka, kaya't kailangan na rin niya ng tulong sa pagkayod para sa aming pamilya. Ang mga nakatatandang kapatid ko naman noon, maliban kay Kuya Juancho, ay nagsipagtapos din ng pag-aaral, ngunit kaagad namang nagkaroon ng mga pamilya, kaya't hindi na rin lubusang nakakasuporta kay Papa. Si Kuya Juancho ang katuwang noon dati ni Papa sa pagsasaka. Hindi nag-aral sa kolehiyo si Kuya Juancho dahil nanghihinayang daw sa perang gagastusin. Namasukan sa isang poultry sa Bataan at doon siya nakapag-asawa na. Hindi naman ako inuobligang tumulong noon, lalo na ni Papa dahil malayo ang loob sa akin ng aking ama. Hanggang noong mga panahong yon ay tila ba hindi pa napapalis ang galit niya dahil binigo ko siya sa aking pag-aaral. Hindi ko siya masisisi kung bakit siya ganon. Ngunit bahagya akong nagtatampo sa kanya kung bakit kay tagal lumambot ng kanyang puso para sa akin. Hindi niya ako kinakausap kung hindi rin lang mahalaga. Si Noreen ang pinakagusto niyang anak. Sila ang talagang magkasundo at kahit ano ay napag-uusapan nilang dalawa. Samantalang ako madalang pa sa patak ng ulan kung kausapin ako ng aking ama. Noon ko naman kinasasabikan si Lolo Miguel ko. Ako naman ang kanyang paboritong apo noong siya'y nabubuhay pa. Ako ang lagi niyang hinahanap at gustong makausap lagi. Kung gaano kadikit sina Papa at Noreen, ganun din naman kami kadikit ni Lolo Miguel noon. Pero yun nga, wala na si Lolo Miguel, kaya't wala ng taong masasabing paborito ako. Inggit na lang ang madalas kong maramdaman sa tuwing makikita kong masayang nag-uusap sina Papa at Noreen. Si Hilario o Hil ay matanda lang sa akin ng 2 taon. Kaibigan siya ng Kuya Norbert ko mula pa noong mga bata sila. Pero nakapag-asawa si Kuya Norbert ng taga Bulacan at doon na sila naninirahan matapos makagraduate si Kuya Norbert ng kursong Geodetic Engineering. Si Hilario nag-aral naman ng vocational course. Pero hindi naman niya ginamit dahil mas pinili niyang magsaka at mamasada ng kanyang sariling tricycle. Noong mamatay si Lolo Miguel, noong grade 6 ako, natatandaan ko kung gaano kalubha ang pag-iyak ni Hilario kahit hindi naman niya kaano-ano ang lolo ko.
Naging napakabait kasi ni Lolo kay Hilario, lalo na kapag nagkikita sila sa bukid habang nagpapastol ng kalabaw si Hilario. Kinukwentuhan siya ni Lolo. Nagkukwentuhan sila, nagbibiruan. Ang aming bahay noon ay may kalayuan sa barangay. Nakahiwalay ito sa lahat ng bahay dahil nasa burol ito at napapalibutan ng malalaking puno sa nasasakupan ng 1 hektaryang lupain. Minana pa iyon ni Lolo Miguel sa kanyang mga magulang kasama ng may 5 hektaryang sakahing lupa noon. Pero kahit may kalayuan ang aming bahay noon, ay dumadayo si Hilario upang makita at makakwentuhan lang niya si Lolo Miguel at upang makalaro din niya ang Kuya Norbert ko. Ngunit nasukat ko kung gaano kahalaga si Lolo Miguel kay Hilario noong makita ko ang grabing pag-iyak ni Hilario noong iwan kami ni Lolo Miguel. Lubha siyang nasaktan sa pagkawala ni Lolo na para bang siya ang nawalan ng magulang. At noong mga panahong kinasasabikan ko si Lolo Miguel, noon pala'y namimiss din ni Hilario ang lolo ko. Ang sabi nga minsan ni Hilario, sana nandito pa si Lolo Miguel. Nasasabi ko sa mga kwento niya, sa boses niya, sa tawa niya. Hindi na lang ako umimik noon, kapuso, dahil ang totoo ay para akong maluluha dahil mas higit akong nasasabik sa aking mahal na lolo.